Welcome sa Rai Filipino Recaps. Ngayon ating tunghayan ang American sci-fi action robotic films na Transformers: Rise of the Beasts. Spoilers ahead, watch out and take care. I have come here to kick ass. Nagsisimula ang pelikula sa planeta ng Maximals, kung saan ang maniacal transformer god na si Unicron ay naghahanda na gawin ang kanyang pagbaba at ubusin ang planeta para sa kapangyarihan. Ipinadala ni Unicron ang kanyang mga alagad na ang mga Terrorcons, na pinamumunuan ni Scourge. Inutusan niya ang mga ito upang kunin para sa kanya ang Transwarp Key, na magbibigay sa Unicron ng kapangyarihan upang ma-access ang walang limitasyong kapangyarihan sa mundo. Samantala ang grupo ng Maximals, na pinamumunuan ni Apeling ay naghahanda ng kanilang paglisan mula sa planeta, ngunit nananatili si Apeling upang lumaban habang pinagkaloob kay Primal ang susi at ang pangalang, Optimus Primal. Si Scourge, isang mangangaso ng Trepeo, ay dumating at nilabanan si Apeling, at sila ay naglaban at nasaksak ni Scourge si Apeling, ngunit huli na niyang napagtanto na nakatakas na ang Maximals dala ang susi at ito ay nagalit, pagkatapos ay nagpapatuloy ang Unicron na wasakin ang planeta. Makalipas ang milyong taon, sa taong 1994, sa lugar ng Brooklyn ang dating sundalo at dalubhasa sa electronics na si Noah, ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Brianna at nakababatang kapatid na si Chris. Si Chris ay may karamdaman, at ang pamilya ay nahihirapang kumita ng pera para sa kanyang gamot. Pumunta si Noah sa ospital at walang insurance para sa kanyang kapatid para humingi ng tulong, at nang pumasok siya para sa isang job interview, sinabi sa kanya ng manager ng kumpanya na kinansela niya ang interview, at pagkatapos makipag-usap sa dating commanding officer ni Noah, nasabi niya matapang siya pero hindi siya makakatrabaho sa team. Samantala si Elena Wallace, ay nagtatrabaho bilang isang intern para sa isang snooty gallery owner na nagngangalang Jillian. Nasa lugar ng trabaho ang mga ito at dahil na-busted ang isang art director at maaaring nag-iingat sila na baka mapeke. Kinukumpirma ni Elena para kay Jillian kung ano ang tunay at kung ano ang peke, ngunit si Jillian ay kumukuha ng credit para sa mga natuklasan. Nakahanap si Elena ng statue na kahawig ng Irazor, kumpleto sa mga Transformers insignia na nakaukit dito. Sa tingin ni Jillian ay sinaunang Sumerian ito ngunit si Elena ay nagsasaliksik. Lipat sa ibang eksena, pinuntahan ni Noah ang kanyang kaibigan na si Rick, na kumumbinsi sa kanya na magnakaw ng isang Porsche na itinatabi sa garahe ng ibang kumpanya, upang maibenta niya ito. Si Noah ay kumukuha ng tiyempo upang makalusot at pagkatapos ay natagpuan niya ang Porsche at nabuksan ito. Kasabay nito, gumagamit si Elena ng device para tingnan pa ang statue, ngunit nasira ito at nahanap ang bahagi ng Transwarp Key sa loob. Nagpapadala ito ng senyales na gumising sa Autobots, at tinawag ni Optimus Prime sina Bumblebee, RC, at Mirage at ito ay ang kotseng, kasalukuyang nasa loob si Noah. Nahuli ng isang security guard si Noah, na nag-udyok kay Mirage na magsimulang magmaneho palabas doon. Isang habulan sa buong lungsod ang naganap, kung saan napagtanto ni Noah na ang sasakyan ang nagmamaneho mismo. Habang papalapit ang mga pulis, ipinakita ni Mirage ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng mga ilusyon ng kanyang sarili upang lituhin ang mga pulis, at upang matakasan nila ang mga humahabol na mga pulis. Dinala ni Mirage si Noah sa isang pasilidad kung saan siya nagbago sa kanyang Autobot form, na ikinagulat ni Noah. Sina Optimus at RC ay hindi masyadong natutuwa na may nakakita ng isang tao sa kanila, ngunit si Bumblebee ay mas nagtitiwala, at sa tingin ni Mirage ay ayos lang si Noah. Binanggit ni Optimus na ang susi ay nagpadala ng senyales at kailangan nilang sundan ito para makabalik sila sa Cybertron. Sumama si Noah sa Mirage habang patungo sila sa museo ng sining upang kunin ang susi, ngunit si Scourge at ang kanyang mga crony ng Teres Orcon na si Battletrap at Nightbird, ay nasa Earth na at hinahabol na rin ang susi. Pumasok si Noah sa museo at ginulat niya si Elena, na sa tingin niya ay isang nanghihimasok. Pagkatapos ng pakikibaka, sinubukan ni Noah na ipaliwanag na kailangan niya ang susi, na hindi pa rin alam ni Elena na iyon ang hawak niya, at pinaniwalaan lang siya ni Elena nang magpasabog si Scourge sa dingding at pumatay ng isang security guard. Habang tinatangka ng mga Teres Orcon na umatake, ang mga Autobot ay nagpapakita para sa labanan. Impossible. I
so it doesn't confusion when an aerial being meets a power. Habang tinatangka naman ito ni Bumblebee na lusubin si Scourge, at ang nakamamatay na Teres Orcon ay nasaksak niya si Bee at ito ay pinasabugan ni Scourge ito sa dibdib, at pinatay siya habang si Optimus ay walang magawa lamang ito na nanonood sa kaibigan. Bago kuhanin ni Scourge si Optimus, lumipad si Air Azor at itinaboy si Scourge at ang iba pa, bagamat dinala niya ang susi sa kalahati. Si Scourge ay bumalik sa Unicron at natuklasan na ito ay kalahati lamang ng susi, na ginagawang marahas na pinarusahan ng Diyos ang kanyang alagad. Ipinaliwanag ni Air Azor ang sitwasyon sa Autobots, kasama sina Noah at Elena, at natukoy ni Elena na ang kalahati ng susi ay dapat nasa Pero, batay sa mga pagbabasa na tinitigan niya. Bago umalis, bumalik si Noah sa bahay upang makita si Chris, ngunit nagpakita si Mirage at ipinahayag ang kanyang presensya. Ipinaliwanag ni Noah ang kanyang misyon kay Chris at sinabihan ni Chris si Mirage na mangako na pananatilihing ligtas ang kanyang kapatid. Upang makapunta sa Pero, ang grupo ay naglalakbay, dumating ang Stratosphere, isang Autobot na naging isang rickety old plane. Sa loob, sinabi ni Noah kay Elena na dapat nilang sirain ang susi upang maiwasan ang pagdating ni Unicron, kahit na nangangahulugan ito na ang Autobots ay maipit sa Earth. Sa sandaling dumating sila, nakipagkita sila sa isang lokal na Autobot na nagngangalang Wheeljack, na gumagabay sa kanila sa kanilang lokasyon. Binigyan din ni Mirage si Noah ng isang aparato na bumabalot sa kanyang kamay, kung sakaling kailanganin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pumasok sina Noah at Elena sa isang kuweba sa ilalim ng lupa matapos nila mabuksan ito at sila ay bumaba. Sa kasamaang palad, dumating na rin ang mga Teres Orcon, samantala nakita sila Elena at Noah ng isang freeze, sa takot ay tumakbo sila, at sumunod ang Autobots. Sa panahon ng paghabol, ipinangako ni Optimus ang paghihiganti para sa Bumblebee sa pamamagitan ng pagsisikap na habulin si Scourge, habang ang iba ay humaharap sa Battletrap at Nightbird. Sumali si Air Azor sa laban ngunit namarkahan siya ng Scourge gamit ang isa sa kanyang mga armas. Si Noah at Elena ay lumabas sa mga kuweba at napunta sa isang gubat kung saan sila ay nakaharap ni Primal at ng iba pang Maximals. Lumilitaw ang mga Autobot upang ipagtanggol ang mga ito, hanggang dumating si Air Azor at sabihin nito kay Primal na sila ay mga kakampi. Sinabi niya sa iba na siya at ang Maximals ay inilipat ang isa pang susi sa kalahati upang panatilihin itong ligtas. Ginagabayan ng Maximals ang lahat sa isang kalapit na nayon na kanilang pinuprotektahan at nakikibahagi sa isang alyansa sa mga tao na naninirahan doon, dahil sila ang nagpapanatiling ligtas sa kalahati ng susi. Nang maglaon, ipinakita ng Primal ang hilaw na enerhiya ng Optimus na maaaring magamit upang buhayin si Bumblebee, ngunit nangangailangan ito ng malaking surge ng enerhiya. Samantala, sinabi ni Elena kay Noah na hindi nila dapat sirain ang susi at ikumpara siya kay Optimus, dahil pareho silang magkapatid na naghahanap sa kanilang mga pamilya. Sa umaga, ganap na napinsala si Air Azor ng madilim na enerhiya na nahawa sa kanya ni Scourge. Nagsisimula siyang umatake hanggang sa subukang supilan siya ni Optimus. Pero sinubukan ni Primal na pigilan siya at hinayaan na makaalis, ibinigay ni Primal ang susi kay Noah, at sabay inatake siya ni Thunderbird at nagsimula na ang labanan. Tumakbo sina Noah at sinamantala rin ni Noah ang isang pagkakataon upang sirain ang susi gamit ang aparato sa kamay, ngunit nakiusap si Optimus sa kanya na huwag gawin ito hanggat hindi siya sumusuko. Sa kasamaang palad dumating si Air Azor at nakuha si Elena kasama ang susi at ibinigay ito kay Scourge. Dumating si Primal para tulungan si Elena, ngunit inutusan ni Scourge si Air Azor na atakihin si Primal at naglaban ito. Nahuli ni Primal ang leeg ni Air Azor, at sinabi ni Air Azor na gawin na ni Primal ang pagtapos sa buhay niya dahil hindi na niya ito makakaya pa, at binali ni Primal ang leeg nito at namatay. Dumating ang Autobots at si Noah ay dali-dali niyang pinuntahan si Elena at tinanong ito kung okay lang ba ito. Pinagsama ni Scourge at ng Terrorcons ang magkabilang bahagi ng susi, at lumikha ito ng isang plataporma sa ibabaw ng bulkan para ipatawag ang Unicron. Matapos mapagtanto ni na Optimus at Noah, na ang kanilang mga aksyon ay nagpalala ng mga bagay, ang Autobots at Maximals, pati na rin si Noah at Elena, ay nagsanib puwersa upang pigilan ang kasamaan. Ginagamit ni Elena ang mga markang nahanap niya upang makabuo ng isang code na maaaring hindi paganahin ang susi.
Ang mga bayani pagkatapos ay sumisingil sa labanan, kung saan inutusan ni Primal ang Rhinox at Cheetor na mag-morph sa kanilang mga katawan ng Transformers upang labanan ang papasok na isang kawan ng Scorponok. Tinutulungan ni Mirage sina Noah at Elena na makahanap ng entry point para makaakyat sa platform para ilagay ang code. Pagkatapos ay nakipagtulungan sina Optimus at Primal sa Rip Battle Trap bago binasag ni Primal ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang bowl ang armas. Nang pinipilit ni Noah at Elena na makapunta sa susi, ay nakuha siya ni Scourge, at sinubukan siyang patayin ni Scourge, ngunit ginamit ni Mirage ang kanyang katawan upang protektahan si Noah bago siya mapatay. Samantalang papalapit na ng Earth si Unicron, at nagpakawala ito ng sangkatirbang alagad, at ang mga tao sa syudad ay natakot sa kanilang nakita. Gayunpaman, nagawa ni Mirage na ilipat ang bahagi ng kanyang katawan sa wrist device para gumawa ng suit na gagamitin ni Noah sa labanan matapos marinig si Chris na nakikipag-usap sa kanya sa radyo ni Mirage. Nakipaglaban si Noah na may astig na armor at kasabay nito si Optimus, at ang mga Autobots at Maximals. Samantala ang mga alon ng enerhiya mula sa susi ay namamahala din na sumisingil ng enerhiya, at makikita na napansin ni Stratosphere na may enerhiya na nagmumula kay Bumblebee. Habang mainit ang labanan, biglang dumating si Stratosphere, kasabay na pagbukas ng pinto ay makikita si Bumblebee na buhay na, siya ay tumalon dito, kasabay na inatake din siya ni Nightbird, at naglaban sila sa himpapawid, habang pinapaputukan siya ni Scourge ay hinarang niya si Nightbird at ito ay sumabog at napatay. I've come here to kick ass. Tumulong ito sa labanan ni Optimus at Scourge, subalit muntik nang manalo si Optimus, ngunit nakita ni Scourge si Elena, at hanggang sa pasabugan ni Scourge ang computer na ginagamit para maipasok ni Elena ang susi, at ito ay naging walang ng silbi. Pinutol ni Optimus ang mga kamay ni Scourge bago tanggalin nito ang kanyang ulo. At pagkatapos ay nagdesisyon si Optimus na sirain na lang ang susi mismo at magsakripisyo, upang pigilan ang Unicron na makalapit sa Earth. Ang susi ay pinasabog nito, kaya ito ay nagdulot ng vortex na nagpapaalis kay Unicron, at pati na rin sa mga alagad nito, ngunit halos hilahin din nito si Optimus di malapit na siyang mahaylo pataas, buti ay dumating si Noah at tinulungan siya nito, si Primal din ay tumulong na para hilahin siya pabalik at nang bumalik sa pagiging Autotruck, ay mabilis na silang nakaalis. Nagtagumpay sila at kinikilala ng Autobots at Maximals ang kanilang tagumpay at sila ay nagdesisyon na maghiwa-hiwalay na. Lumipad sina Noah at Elena pauwi lulan sa Stratosphere, at umuwi, nang makauwi si Noah ay niyakap siya ni Chris. Sa ibang pagkakataon, si Noah ay para sa isa pang pakikipanayam sa trabaho. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Agent Burke, na nakakaalam tungkol kay Noah na nasa Peru, at nagtatrabaho sa Autobots, kahit na sinubukan ni Noah na tanggihan ito. Nag-aalok si Burke ng pagkakataon kay Noah na sumali sa isang lihim na organisasyon ng gobyerno, kahit na ginagarantiyahan na ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Chris ay sasagutin. Si Noah ay hindi kapani-paniwalang nagpapasalamat at nanunood habang si Burke ay pumasok sa isang lihim na silid na puno ng mga sasakyan, gadget, at iba pang mga lihim na bagay. Pagkatapos ay tiningnan ni Noah ang business card ni Burke at nalaman ang pangalan ng organisasyon ay isang G.I. Joe.